Magandang umaga sa inyong lahat. Ang tampok ng ating kwento ngayon ay patungkol sa pag-iibigan ng dalawang magsyota na pinamagatang pag-ibig nga kaya. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ali. At ito ang aking kwento. Ako ay nakatira sa Barangay Liberty, Tampakan, South Cotabato. Ako ay 17 taong gulang at kasalukuyang grade 12 student ng Liberty National High School at kumuha ng strand na Humanities and Social Science. Ang kwento kong ito ay nagbigay sa akin ng aral na pumukaw sa akin ng sobra. Sisimulan ko kung saan kami nagkakilala ng ex-boyfriend ko noon. Noong ako'y nasa baitang 10, nagkaroon ng isang municipal legal officials ang lungsod ng Tampakan na ginanap sa munisipyo. Isa ako sa napili ng aming barangay na maging kalahok kasamang ibang youth sa ibang barangay. Isa ako noong appointed Little SK chairperson ng aming barangay at na-appoint na Little Municipal Health Officer at na-in-charge ako sa malaking center dito sa aming bayan. Noong kami ay nasa seminar pa lamang, nagpakilala ang bawat isa sa amin. Nahihiya pa nga ako noon kasi di ko kilala ang mga kasama ko. Pero naglakas loob akong magpakilala sa kanila. Mga bandang tanghali, pagkatapos namin kumain, ang isa sa mga member ng SK Federation ng aming bayan, tinawag ang isang lalaki na kumanta para naman maaliw ang kaming lahat. Noong una, kita ko pa lang talaga sa kanya na pasabi ako na ang gwapo niya at ang ganda ng kanyang buhok na kulot. Hanggang sa marinig ko na ang boses niya nung siya ay kumanta at nabigani ako sa boses niya at sa mga mata niya, lalo pat kinanta niya ang paborito kong kanta na Basilio. Pagkatapos ng aming 3 days na pamamalagi sa munisipyo, parang wala lang sa akin na may nakita akong lalaki na tulad niya. Nag-add siya sa akin pagkatapos ng aming duty at inaccept ko din siya mga ilang oras din. Hanggang sa naging FB friends na nga kami, pero parang wala pa rin siya sa akin. Kasi nga wala naman akong feelings sa kanya. Sadyang nagandahan lang talaga ako sa boses, buhok at mata niya. Pero wala akong tinatagong pagtingin sa kanya. Hindi ko nga alam paano niya nalaman ang pangalan ko. At nag-add siya sa akin na nung pagpakilala namin sa aming mga sarili, di ko naman nilakasan ang boses ko at di ko sinabi buong pangalan ko. Makalipas ng ilang buwan at nagulat na lang ako na nag-chat siya sa akin. Nireplyan ko naman siya kasi sino pa naman ako kung hindi ako re-reply, di ba? Kaya ayun, parang normal lang sa akin nakachat ko siya without any pakiramdam. Like friends lang sa FB, ang turing ko sa kanya at wala nang iba. Hanggang sa lumipas ang mga araw na halos lagi ko na siyang kausap at kakol at lagi na siyang nag-update sa akin kahit di ko naman sinasabi na dapat mag-update siya. Dumating ang mga araw na parang nagbibigani na ako sa kanya. Dito na nagsimula na magka-feelings ako sa kanya. Kinakantahan niya ako sa voice message ng mga paborito kong kanta. At dagdag pa doon, na-shock na lang ako isang araw na hinintay niya pala ako sa labas ng aming paaralan. Di niya sinabi sa akin na pupunta siya dahil surprise daw yun. At gusto niyang ihatid ako sa bahay. May motor naman sila, pero mas pinili niyang maglakad kami. Banding na lang din daw, kaya pumayag naman ako. Pero di ko pa rin inamin sa kanya na gusto ko siya. Hanggang sa dumating ang araw na nag-confess siya na gusto niya ako. Nashock ako at makalipas ang ilang linggo ay umamin na din ako sa kanya. Napakabait niya na tao at maalaga. Dahil isa akong sakristan, nagsiserve ako sa parish namin kada linggo. At nandun din siya, nagsisimba kung anong oras ako magsiserve. Minsan pag wala akong serve, sabay kaming magsisimba sa parish. Talaga namang napakasarap sa pakiramdam kasi yan ang gusto ko, malapit sa Diyos. Dumating ang araw na nangligaw siya sa akin at fast forward, matagal ko siyang sinagot. At dumating ang araw na sinagot ko na siya, yung time na nagsimba kami at tamang-tama malapit na matapos ang misa. Sinabi ko sa kanya na sinasagot ko na siya. Napakasaya niya nung araw na yun. Naging okay naman ang relasyon namin. At
umabot ang time na pinakilala ko siya sa papa ko. Oo, sa papa ko lang. Kasi takot pa ako nun sa mama ko. Pero nalaman din ni mama, kalaunan kasi pinadalhan niya ako ng prutas at si mama ang kumain. At nagtanong siya kung kanino galing at si papa ang sumagot na galing daw sa boyfriend ko. Sabi ko, binigyan niya ako ng prutas kasi masakit ang puson ko. Umabot naman kami ng 3 buwan, pero doon na nagsimulang magbago ang lahat. Marami akong iniisip that time kasi nga hawak ko ang account niya. At madami akong nakikita na di maganda. Hanggang sa yung mga friends ko doon sa paaralan nila, nagsisend sa akin ng mga litrato at video sa IG na may kasama siyang iba. Maliban sa pinsan niya na babae na kilala ko, parang ginurog ang puso ko kasi bumili ako noon ng mahaling sapatos pang regalo sa birthday niya. Ubos pa ang pera ko noon kasi galing yun sa ipon ko na dapat ay may paglalaanan ako. Sabay pa kami nun gumala sa Silent Sanctuary. Favorite ko yun na banda kaya sinama ko siya. Fast forward, naging toxic ang relasyon namin. At nalaman ko na lang na parang hindi pag-ibig ang nadarama niya sa akin. Kasi nung naghiwalay kami, madami ako nasabi sa kaibigan niya na nagpaplano sana ako na bibilhan siya ng mamahalin na sapatos sa pang-basketball at iba pa. Pagkatapos kong sinabi yun sa kaibigan niya, nag-chat siya sa akin. At ang pinsan niya na namimiss daw ako ng kuya niya. At nag-chat din sa akin na isa pa niyang best friend na nagmamakawang babalikan ko daw ang kaibigan nila. At nanghingi sila ng second chance na pagbibigyan ko pa ang kaibigan nila. Pero hindi ako pumayag kasi nga may nagsabi sa akin na baka sapatos lang ang habol niya sa akin. At parang di naman totoo ang nararamdaman niya sa akin kasi nga nakakasense ako minsan sa tao. Pinairal ko ang instinct ko hanggang sa nagkatotoo ito. Naipaisip na lang ako na pag-ibig ba kaya yun? Kasi bigla ko na lang siyang nagustuhan, pero hindi yung tipong in love talaga. Siguro pareho din kami, kasi kaya niya akong taasan ng boses na nagpapayak sa akin. Tulad na lang ng pagmutya ng tampakan na kumuha ako ng award ng tita ko na nataasan niya ako ng boses. Doon pa lang, na-sense ko na. At habang tumatagal, parang wala na ako sa kanya. Lubos ako nasaktan nun kasi grabe yung effort ko na makita siya at mapasaya siya. Pero nagawa niya pa rin sa akin yun. At makalipas ang ilang buwan naming paghihiwalay, meron agad siyang iba. Hindi ko alam kung pag-ibig pa talaga yun, pero kayo na po ang bahala. Hanggang dito na lang, Ali. So ayun nga ang kwento ng ating bida ngayon na tampok sa video na ito. Ang ma-advise ko lang sa iyo is tigilan mo ng kakaisip at kakatanong sa sarili mo kung pag-ibig nga ba yun. Kasi nga sabi mo pa, umabot kayo ng 3 buwan at nag-aaminan kayo sa isa't isa. At nangligaw ang lalaki at sinagot mo naman. So ibig sabihin, pag-ibig yun. Kasi kung iniibig mong isang tao, gagawin mo talaga yun. Pero kung hindi mo iniibig, ba't mo naman gagawin yun, hindi ba? Siguro kaya ka napaisip at napatanong nun kung pag-ibig ba kaya yun kasi may mali na nagawa ang lalaki o may naramdaman ka na hindi maganda. At base sa mga nakita mo. Pero, behind that, bago nyo naman nagawa yun, is naging okay kayo. Siguro may rason din ang lalaki. At, depende na din kung grabe ka din ba mag-overthink sa mga bagay na nakikita mo. Kaya, ayan, masasabi ko lang na pag-ibig yun. Kasi, base sa kwento mo, na-in-love ka din, na-in-love din yung lalaki. At isa pa, nag-effort ka, nabigyan siya ng isang mamahaling sapatos kasi mahal mo siya, iniibig mo siya. Kaya dyan pa lang, pag-ibig talaga. At doon sa part na okay lang daw gumastos sa taong mahal mo, pero para sa'yo, wag sobra kasi baka masasaktan ka. Normal lang yan when it comes to pag-ibig kasi nga, normal lang naman na gumastos kahit gano'n pa yung kamahal pag mahal mo ang isang tao. Pero, yung sinabi mo na baka masaktan ka, depende yan kung ikaw lang ba yung nag-e-effort sa inyo o nag-e-effort din yung lalaki. Kasi okay lang naman kung both kayo nag-e-effort. Diyan mo na tanungin o diyan mo na sabihin na
mali ang gumastos ka sa taong mahal mo kasi masasaktan ka lang kung isusobra mo din kapag ikaw lang yung nag-effort. Pero kung both naman kayo, okay lang. Kasi, di ba, parang pag ikaw lang yung ganun, parang parang sinisingil mo siya sa ginastos mo sa kanya. Kaya, yun lang masasabi ko. I hope na may natutunan kayo at may natutunan ka. Kaya sinasabi ko sa'yo, natigilan mo na yung pagtatanong kasi nga, pag-ibig yun. Kahit sang aspeto mo ilalagay, pag-ibig pa rin.